ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tia, may sasabihin pala ako. Ano yon, Greta? Pangako niyo muna na hindi kayo magagalit sa akin. Ano ba yan at kailangan ko pang mangako? Sige na po, mangako muna kayo sa akin. Aba, depende. Kung sasabihin mong may ninakawan ka, magagalit talaga ako. Ako pa mismo magsusuplong sa'yo sa pulis. Hindi ko po magagawa ang magnakaw, Tia. Biro lang. Ikaw kasi. Bakit hindi mo na lang sabihin yung sasabihin mo? Buntis po ako. Ha? Anong sinabi mo? Buntis po ako, Tia. Bakit niyo naman po ako pinalo? Tinatanong mo pa talaga? Kulang pa nga yan eh. Akala ko po ba hindi kayo magagalit sa akin? Hindi ako nangako sa'yo Saka seryoso ka ba? Buntis ka nga? Opo. Mahabaging langit! Napakabata mo pa, Greta! Sorry po, Tia. Ay dapat lang na mag-sorry ka! Napakalaking kagagahan yung ginawa mo! Kaka-graduate mo pa lang ng high school. Naghahanap pa lang tayo ng eskwelahan na papasukan mo sa kolehiyo. Nagpabuntis ka na? Ano ba naman yan? Kaya nga po, sorry, Tia. Hindi ko naman po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Sinadya mo yan! Nasaan na yung lalaki nakabuntis sa'yo? Iharap mo siya sa akin para dalawa kayong paluin ko! Wala na po yung lalaking nakabuntis sa akin. Anong wala na? Namatay na? Ewan ko po. Sana. Ang ibig ko pong sabihin, hindi ko na po siya makontak eh. Sinubukan mo na ba siyang puntahan sa kanila? Hindi ko po alam kung saan siya nakatira. At bakit hindi mo alam? Hindi naman po kasi namin napag-usapan yun. Anong hindi na pag-usapan? Ay! Greta! Napakapariwara mo! Ilang buwan na ba kayo magkakilala nung lalaking yon? Ano po? Wala pa pong isang buwan. Tinamahan ka naman talaga ng lintik! Nabuntis ka ng lalaki na wala pang isang buwan mong nakilala? Greta naman! Ang tanga-tanga mo! Sorry po talaga, Tia. Kasalanan ko po talaga kasi masyado ako nagpadala sa damdamin ko eh. Mabuti na alam mong kasalanan mo! Paano na ngayon yan? Kung hindi mo alam kung saan hahanapin yung tatay ng anak mo, ano nang plano mo? Hindi ko pa po alam. Naguguluhan pa po ako. Natatakot po ako. Wala naman po kasi akong alam sa pagbabalaki ng bata. Ewan ko ba naman kasi sa'yo? Masyado ka mapusok! Pero nandyan na yan. Alangan namang ipalaglag mo yung anak mo. Hindi naman ako makakapayag nun. Ayoko rin naman pong ipalaglag to. Natatakot po akong makarma kapag ginawa ko po yun. Kaya nga! Hey! Hayaan mo na! Kung hindi ka kayang panagutan ng lalaki nakabuntis sa'yo, nandito naman ako. Aalagaan ko na lang kayo na magiging apo ko basta ipangako mo sa akin. Naalagaan mo rin ang sarili mo para sa anak mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tia. Pangako po. Maraming salamat po. Papadudot aminado ako na wala talaga ako noon nung kabataan ko. Kung ilalarawan ko nga ang sarili ko noon ay masasabi kong mapusok ako at padalos-dalos. Kaya nga sa edad ko pa lamang na 18 ay nabuntis na ako ng lalaking nakilala ko lamang sa sinalihan kong text clan. At pagkatapos ay naglaho na lamang na parang bula matapos malaman na nagbunga ang nangyari sa amin. Sadyang may pagkasutil talaga ako noong kabataan ko. Kaya nang nalaman niya na nabuntis lamang ako ng kung sino at ang masahol pa'y tinakasan ako nung lalaki ay magkahalong galit at pagkadismaya ang naramdaman niya. Hindi ko naman siya masisisi kasi kahit ako ay sumama ang loob sa sarili ko. Pero may sa pusong mamon naman ang tiyahin ko. Kaya sa huli ay hindi niya pa rin ako natiis. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang pagbubuntis ko kahit na natatakot ako, Papa Dudut.
Pero sinabi sa akin ni Tia na tutulungan daw niya ako. Kahit na siya mismo ay walang kalamalam sa pagdadalang tao. Hindi pa siya nagbuntis kahit kailan dahil may problema ang kanyang matres. Kaya hindi na lamang siya nag-asawa at piniling maging matandang dalaga. Pero nung dumating daw ako sa buhay niya ay nagkaroon siya ng bagong layunin sa buhay. At sakit sa ulo rin daw. Dagdag sabi niya. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan ng anak ako ng isang malusog na lalaking sanggol. Sobrang saya namin ni Tia Mirasol dahil nadagdagan na ang pamilya namin. Nung nakaraos na ako sa panganganak ay nagsabi ako sa kanya na ayoko nang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Sa halip ay gusto ko na lamang magtrabaho. Nang hinayang siya nung una sa desisyon ko kasi sayang naman daw ang oportunidad. Pero sa huli nirespeto na lamang niya ang gusto kong mangyari. Pumasok ako sa isang fast food chain bilang service crew at doon ko nakilala itong si Elmer. Papa Dudut. Greta! Greta, sandali! O Elmer, bakit ka tumatakbo? Para maabutan ka. Grabe, bilis mo maglakad. Ikaw naman, ang haba ng bias mo pero ang bagal mong tumakbo. Ikaw kahit kailan napakamapang-asar mo talaga. Bakit mo ako hinabol? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang sanang sumabay sa isa paglalakad kahit hanggang dun lang sa sakayan. Okay. Tara, maglakad na tayo. Tara. Grabe no? Amoy na amoy ko na sa simoy ng hangin yung Kapaskuhan. Ang dami na ring dekorasyon sa paligid. Tsaka kabi-kabila na rin yung mga nagpapatugtog ng Christmas songs. Oo nga. Paano kayo nagsiselebrate ng Pasko sa bahay nyo? Nagluluto lang si nanay ng spaghetti o kaya pansit. Paborito kasi ng mga kapatid ko yun. Tapos gumagawa kami ng salad na tuwing Pasko lang talaga namin natitikman. Mahal kasi ng mga Ricardo eh. Sa bagay, totoo naman, wala nang mura ngayon eh. Tama ka, wala na ngang mura ngayon. Pero okay na rin, kasi kahit paano, meron kaming pinagsasaluhan. Nag-exchange gift din ba kayo? Ako lang yung madalas na nagbibigay ng regalo kasi wala pa naman trabaho mga kapatid ko. Bata pa sila eh. Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Eh kayo, paano kayo nagsiselebrate ng Pasko? Nung bago ako magka-baby, lagi akong sinasama ng tiyahin ko sa bahay ng amo niya para doon mag-Noche Buena. Namamasukan kasi siya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya doon sa may lugar namin. Sobrang saya ko tuwing nandun kami kasi doon lang ako nakakatikim ng hamon at queso de bola. Doon lang din ako nakakakita ng malaking Christmas tree at maraming regalo. Binibigyan ka rin ba ng regalo ng amo ng tiyahin mo? Oo, sobrang bait nga nila eh. Kaso lang last year, sabay namatay yung mga amo ng tiyahin ko. Tapos sakto rin nagka-baby na ako. Kaya umalis na si Tia doon. Nakakalungkot naman. Anong kinamatay nila? Nalunod daw sila eh. Lumubog yung sinasakyan nilang barko. Grabe naman yung nangyari sa kanila. Maiba ako. Yung anak mo pala, kumusta? Mabuti naman. Lumalaki na siya kaya natatakot ako. Bakit ka naman natatakot? Hindi ko alam. Ganun lang siguro kapag nanay ka na, tapos nakikita mong lumalaki na yung anak mo. Naiisip ko na baka bukas makalawa, marunong na siya maglakad, nakakapagsalita na siya, mag-aaral na, katagalan mag-aasawa, tapos iiwan na ako. Grabe, sobrang advance mo naman mag-isip. Oo nga eh, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maiwasang matakot. Kaya nga laging sinasabi sa akin ng tiyahin ko na sulitin ko raw yung bawat sandali na kasama ko yung anak ko. Alagaan ko raw siya hanggat kaya ko. Makipag-banding daw ako lagi kasi mabilis lang daw talaga ang panahon. Hindi ko na lang daw mamamalayan, malaki na siya. Nakakatuwa naman. Kaya nga saludo ako sa iyo eh. Bakit naman? Kasi ang tapang mo. Dahil lang may anak na ako kaya ako naging matapang? Oo, ang hirap kaya magpalaki ng anak. Totoo rin naman pero aminin ko, may mga gabi na bago ako matulog, naiisip ko, paano kung hindi ako nabuntis ng maaga? Sana nakakapag-aral ako. Tapos may pagkakataon pa ako na makapagtapos.
magkakaroon ako ng trabaho na may kinalaman sa kursong tinapos ko. Tapos magtatrabaho ako sa ibang bansa. Pangarap ko rin kasi talagang makapag-abroad eh. Mag-iipon ako ng pera. Kapag nangyari yon, kukunin ko na si Tia tapos doon na kami titira. Kung ganon, magiging malayo na pala tayo sa isa't isa. Oh, ano namang kinalaman nun? Wala naman. Feeling ko lang kasi mamimiss kita pag umalis ka na. Patawa ka, wala pa nga eh. Tsaka parang imposible namang mangyari pa yon. Hanggang pangarap na lang siguro yon. Hindi natin sigurado yan. Malay mo pagdating ng araw, magkatotoo. Ay nako, magdilang anghel ka sana. O paano, nandito na tayo sa sakayan. Ingat ka pag uwi ah. Salamat. Ikaw din, ingat ka ah. Bye. Bye-bye! Papadudot kapwa ko service crew si Elmer na una kong naging close noong pumasok ako sa pinagtatrabahuhan namin. Siya rin ang matyagang nagturo sa akin ng mga nalalaman niya tungkol sa aming trabaho. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanya dahil madali kong nagamay ang trabaho ko. Kung i-describe ko si Elmer ay masasabi kong may itsura siya. Matangkad, kulot ang buhok, maputi at may dimple sa magkabilang pisngi na gustong gusto ko sa isang lalaki. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, bale mag-21 na siya noong mga panahong yon at ako naman ay kaka-19 ko lamang. Bukod sa mga magagandang katangian ni Elmer, gentleman din siya. Malambing, palatawa at masarap kausap. Dahil sa pagiging close namin ay pinagkamalan na kaming may relasyon ng mga katrabaho namin. Siyempre todo deny ako dahil hindi ko naman siya type. Kahit na gusto ko sa lalaki ang may dimples, hindi ko nakita si Elmer bilang lalaki na makakarelasyon ko. Natatawa na lamang si Elmer kapag inaasar kami ng mga katrabaho namin kaya minsan papadudot. Naiinis ako sa kanya dahil parang hinahayaan lamang niya na asarin kami. Kaya lang ay hindi ko naman akalain na may feelings na pala talaga siya sa akin. At isang araw ay inamin niya yon, papadudot. Pero binasted ko siya, kaya nasaktan siya ng husto. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gaya po ng sinabi ko ay hindi ko type si Elmer. Katulad ko lang din kasi siya na laki sa hirap. Nauna siya sa akin magtrabaho pero noong mga panahong yun ay wala pa rin siyang ipon dahil lahat ng sweldo niya ay binibigay niya sa pamilya niya. 6 kasi silang magkakapatid at siya ang panganay. Pa-extra lang ang tatay niya sa construction kaya nagdesisyon siyang tumulong na lamang sa pagtatrabaho pagka-graduate niya ng high school. Believe naman ako sa sipag at determinasyon ni Elmer. Pero siya yung tipo ng halos wala ng ekstrang pera na natitira sa kanya. Kaya hindi ko rin siya binigyan ng pagkakataon na ligawan ako kasi poproblemahin niya pa ako. Ayoko naman na pumagitna pa sa kanya at sa pamilya niya. Kaya nga kahit na nakita kong nasaktan siya noong nireject ko siya, ang feelings niya ay hinayaan ko na lamang na lumipas sa mga araw. Alam ko makaka-move on din si Elmer at gano'n na nga ang nangyari. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik na ulit ang closeness namin na parang walang aminang naganap. Tapos kinausap niya ako para sabihing nare-respeto niya ang desisyon ko. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi ko na kailangang mailang pa sa kanya. At ang lahat ng yon ay naikwento ko nga kay Tia Mirasol, papadudot. Ewan ko ba naman sa yung babae ka? Kung kailan ka nakahanap ng matinong lalaki, pakakawalan mo lang ng ganong kadali. Ilang beses ko po ba dapat sabihin na wala nga po akong nararamdaman para kay Elmer? Kaya binasted ko siya. Kumusta naman yung bata matapos mong tanggihan? Okay naman po. Kinausap niya ako pagkalipas ng ilang araw. Talaga? Anong sinabi niya? Nirerespeto raw niya yung desisyon ko kaya masaya na ako. Kala ko kasi talaga mawawala na yung pagkakaibigan namin eh. Pero kung ako yung tatanungin,
Boto ako kay Elmer para sa'yo. Sinasabi niyo na sa akin yan kahit nung hindi pa nagtatapat si Elmer. Noon pa man, naramdaman ko na kasi na may gusto siya sa'yo. Hindi nga ako nagkamali. Kaso ewan ko ba sa'yo? Hayaan niyo na po, Tia. Hindi ko lang po kasi talaga type si Elmer eh. Bakit ba kasi hindi mo siya type? Nasa kanya na lahat. Mabait, maalalahanin, magalang. Wala pa po sa kanya ang lahat. Tsaka huwag niyo na pong ipilit kasi may iba po akong gusto. Sino naman? Yung Ben. Opo, mas type ko po siya kaysa kay Elmer. Ang tanda-tanda na nun. Grabe naman, Tia. 30 years old pa lang naman po siya. Kumpara naman sa edad mo. Kaka-19 mo pa lang, baka nakakalimutan mo. Hay, ano ba nagustuhan mo sa lalaking yun? Dahil de kotse, may negosyo. Sa totoo lang? Opo. Santisima ka talagang bata ka. Hindi kita tinuruang maging mukhang pera. Hindi po yun pagiging mukhang pera. Tawag doon pagiging praktikal. Alam niyo naman po na sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. Kaya kung hahanap lang naman po ako ng makakarelasyon, doon na po ako sa kaya akong buhayin kasama ng anak ko. Mahalaga pa rin na kilalanin mo yung lalaki bago mo pakisamahan. Hindi yung porke masaya kayo ngayon akala mo masaya na kayo habang buhay. Ang pag-aasawa, hindi parang kanin na isusubo yan tapos iluluwa pag napaso ang dila. Hindi pa naman po ako mag-aasawa, Tia. Sa galawan mo kasi parang kapag niyaya ka niyang makipag-live-in, sisigi ka na. Depende po kung maayos naman po yung usapan. Ewan ko talaga sa'yo. Basta ako, loyal ang boto ko kay Elmer. Naniniwala naman po ako na makakatagpo rin si Elmer ng babaeng para sa kanya. Yung pong mamahalin siya ng totoo. Bakit kasi hindi na lang maging kayo? Kayo, gusto niyo siya. Tsaka, hindi naman kayo yung makikisama sa kanya kung sakali. Mahirap naman po kung pipilitin ko yung sarili ko na magustuhan siya kung wala naman po talaga akong nararamdaman para sa kanya. Sa bagay, may punto ka naman. Pasensya ka na kung nagiging mapilit ako. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Alam ko naman po yun, Tia. Kaya nga nagpapasalamat pa rin po ako. Pero wag na po kayong mag-alala sa akin kasi malaki na po ako. Alam ko na po yung ginagawa ko. Basta ayusin mo mga desisyon mo sa buhay mo para hindi ka magsisi sa huli. Maging wais ka. Bago ka magtiwala sa isang tao, kilalanin mo munang mabuti. Mahirap na. Baka sa bandang huli, lumabas din yung tunay nilang kulay. Opo, tatandaan ko po yung mga sinabi ninyo. Salamat po ulit sa walang sawang pagpapaalala nyo. Papadudot, minsan ko na rin naisama si Elmer sa bahay namin noong binyag ng anak ko kaya nakilala siya ni Tia. Siya lang din ang kinuha kong ninong noon at masasabi kong natuwa talaga sa kanya ang tiyahin ko. Magalang daw kasi siya at masarap kausap. Tapos ay malakas daw talaga ang pakiramdam ni Tia na may gusto sa akin si Elmer kaya kung hihingin nito ang boto niya, naligawan ako walang pag-aatubili niya raw na ibibigay ang kanyang permiso. Kaya nga nalungkot talaga siya at nang hinayang noong tinanggihan ko ang pandiligaw ni Elmer sa akin. Noong mga panahong yon ay desidido na akong magkarelasyon na kami ni Ben. Nakilala ko lamang siya online at ayaw sa kanya ng tiyahin ko dahil masyado raw malayo ang pagitan ng mga edad namin. Tulad ng binanggit ni Tia ay 30 years old na noon si Ben. Samantalang ako naman ay 19 pa lamang. Kasal na siya pero hiwalay naman sa asawa at walang anak. Nagkakilala kami sa isang dating app at 2 beses na ring nag-meet. Masasabi ko na malayong-malayo kay Elmer ang estado ng buhay ni Ben dahil may negosyo ito na cafe at convenience store. May pera si Ben at yun ang hinahanap ko sa isang lalaki na pakikisamahan ko. Kaya nga nung niyaya niya akong makipag-live-in pagkaraan ng 2 buwan ng pagkakakilala, ay wala na akong patumpik-tumpik pa na pumayag. At kahit natuto lang tiyahin ko sa pakikisama ko sa kanya ay binaliwala ko ang pagpapaalala niya. Pero bago ako lumipat sa bahay ni Ben ay sinabi ni Tia na huwag ko munang isama ang anak ko dahil hindi pa sanay si Ben na may kasamang bata sa bahay. Pumayag na rin ako kahit na nalungkot ako kasi mawawalay sa akin ang anak ko.
Iniwan ko ang anak ko kay Tia at dinadalaw na lamang. Doon ako dumidiretso tuwing natatapos ang shift ko sa trabaho bago umuwi sa tinitirhan namin ni Ben. Kahit na nakipag-live-in na ako ay tinuloy ko ang trabaho ko sa fast food. Kaya kikita pa rin kami ni Elmer, Papa Dudut. Ano, masarap sausawan nila dito, di ba? Oo, masarap nga. Bagay na bagay sa isaw at kwek-kwek. Sarap nung combination ng suka tsaka sweet sauce, no? Uy, salamat sa pagsama mo sa akin dito, ha? Ano ka ba? Maliit na bagay. Naalala ko kasi yung sinabi mo na matagal ka na nagkikrave ng isaw tsaka kwek-kwek. Wow, naalala mo pa yun? Parang ang tagal na nung napag-usapan natin yun, ah. Medyo matagal na nga pero hindi ko nakalimutan eh. Kaya kain ka pa, libre ko to. Naku, wag na. Nakakahiya naman. May pambayad naman ako. Ayos lang, minsan lang naman eh. Sige, pero okay na ako. Huling stick ko na ng isaw to. Busog na talaga ako. Kumain ka lang, huwag kang mahiya. Ano ka ba? Okay, pero mamaya na ako kukuha pag naubos ko na to. Ikaw bahala. Ay, nga pala. Kumusta kayo ni Ben? Okay na okay kami. Masaya kaming dalawa. Talaga? Maganda yan. Masaya ako para sa inyo. Thank you. Ay, pwedeng pakihawak tong baso ng suka ko? Alisin ko lang yung jacket ko, medyo naiinitan na ako eh. Akin na, hawakan ko muna. Salamat. Dinala ko tong jacket ko kanina kasi nilalamig ako eh. Pero ngayon okay na ako. Sandali. Basa ba yung nasa braso mo? Ha? Yung nasa braso mo ka ako. Tingnan mo. Ayan oh. Oo. Na paano yan? Ano lang yan sa ano... Sinasaktan ka ba ni Ben? Uy, hindi ah. Hindi naman niya ako sasaktan eh. Mahal na mahal ako noon, no? Talaga lang ah. Oo nga. Bakit ba ganyan ka kung makatanong? Hindi mo pa kasi sinasagot yung tanong ko kung na paano yan. Wala nga lang to. Eh, baka tumama lang sa kung saan tapos nagpasa. Posible ba yun? Oo naman, ano ka ba? Ganun kaya kaming mga babae kapag malapit ng dalaw namin. Mabilis kaming magpasa kapag nasasagi o nakukurot. Ay, okay, sige. Naniniwala na ako sa'yo. Pasensya ka na kung pinag-isipan ko na masama si Ben. Ayoko lang talaga na may masamang nangyayari sa'yo eh. Huwag ka mag-alala. Okay na okay ako sa bahay ni Ben. Okay kami. Hindi niya ako sinasaktan o anuman. Okay, sige, naiintindihan ko na. Pasensya ka na ulit. Yaan mo na yon.
Sa susunod, iwasan mo na lang na mag-isip ng kung ano-ano. Baka kasi kung sa ibang tao mo yan sinabi kung ano pang maisip o maramdaman nila. Sa bagay, tama ka. Nagets ko naman yung ibig mong sabihin. Susubukan ko na mag-ingat sa susunod. Matanong ko lang, meron ka na bang nililigawan na babae? Ha? Bakit ganun yung tanong mo? Babae lang naman ang nililigawan, di ba? Aba malay ko, baka lalaki na kasi yung gusto mo ngayon eh. Sira. Hindi, napapansin ko kasi na lagi kang nakangiti sa cellphone mo. Kaya ayun, naisip ko baka meron ka ng bagong nagugustuhan. Sa totoo lang, meron na. Wow! Ano, nililigawan mo na ba? Yun nga eh, hindi ko pa siya nililigawan. Hindi ko pa rin sinasabi sa kanya yung nararamdaman ko. Bakit hindi pa? Wala lang. Baka naman kasi natatakot ka na mabasted ulit katulad nung ginawa ko sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman ako natatakot na mabasted. Ang tumatakbo talaga sa isip ko, parang hindi pa ako handa. Gusto ko kasi na ayusin muna yung sarili ko para mas maging karapat-dapat sa kanya, ganun. Gusto ko na makaipon ng malaki para kapag niligawan ko na siya, may pang-date kami. Naniniwala naman ako na magagawa mo yan. Basta, enjoyin mo lang yung proseso. Malay mo, baka kayo na talagang para sa isa't isa. Papadudod sa totoo lang ay hindi naman ako napaano. Hindi tumama ang braso ko sa kung ano kaya ako nagkapasa. Sinaktan po ako ni Ben. Yun ang dahilan ng pasa ko sa braso at nangyari yun noong gabi bago kami nagkita ni Elmer kinabukasan. Napikon kasi si Ben sa akin nang sawayin ko siya sa pag-iinom niya. Kaya naitulak niya ako ng napakalakas. Natakot ako pero pinagsawalang bahala ko na lamang yon at sabi ko sa sarili ko baka lasing lang siya. Pero kinabukasan ay hindi man lang siya nagsorry sa akin kahit na nakita niya ang pasa ko. Magkahalong lungkot at sama ng loob ang naramdaman ko dahil parang nagbago ng ganon kabilis ang lalaking minahal ko. Nagdaan pa ang isang buwan na ulit na naman ang pananakit sa akin ni Ben at noong time na yun ay medyo dumadaan sa financial crisis sa mga negosyo niya kaya sa akin niya binubunto ng galit niya. Hindi ko na rin siya malambing katulad ng dati kasi parang nasusuka siya sa presensya ko. Daig ko pa, ang may nakakadiring sakit kung ipagtabuyan niya. Tapos kapag nasa impluwensya naman siya ng alak, ginagalaw niya ako kahit labag sa kalooban ko. Lahat ng iyon ay tinitiis ko sa pag-asang baka isang araw magbabago siya at babalik siya sa dati niyang ugali. Nababalik kami sa dati na masaya. Nababalik ang Ben na nakilala ko noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kapag may mga sariwa akong pasa ay hindi ako umuwi sa amin para hindi makita ng anak ko. Nagdadahilan na lamang ako kay Tia, bagay na kinakainis niya kasi ayaw niyang lumaking hindi close sa akin ang anak ko. Ganon pa man ay inunawa na lamang niya. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa Tia ko dahil inaalagaan niya ang baby ko. Kaya bilang ganti, nagbibigay na lamang ako ng extra money sa kanya bukod pa sa sustento ko sa anak ko. Pagkain nila at pambayad ng bills sa bahay. Wala na rin kasing trabaho si Tia Mirasol matapos umalis sa pinapasukan niya para alagaan ang anak ko. Ayoko mag-alala si Tia at natatakot din ako na baka paghiwalayin niya kami ng lalaking mahal ko kapag nalaman niyang sinasaktan ako ni Ben. Alam kong may pagkatanga ako ng mga panahong yon at kinakahiya ko yon kapag naaalala ko sa ngayon. Pero wala naman akong magagawa dahil parte yon ng pagiging mapusok at padalos-dalos ko noong kabataan ko. Doon ko nga naalala yung payo na laging sinasabi sa akin ni Tia Mirasol, yung tungkol sa pagiging wais sa pagpili ng lalaking pakikisamahan ko para hindi raw ako magsisi sa bandang huli.
Greta, sandali lang. Teka lang, Greta. Ano ba yon? Ano yung pinasa mo kay manager kanina? Resignation letter. Magre-resign ka na? Bakit naman biglaan? Ano bang pakialam mo? Nag-aalala lang naman ako kasi biglaan yung pagre-resign mo. May nangyari ba? Kung meron man wala ka ng pakialam doon. Sa akin na lang yun. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Ang sabi ko, nag-aalala ako sa'yo. Bakit ka ba nag-aalala? Akala mo siguro wala akong napapansin, no? Ang laki kaya ng pinagbago mo simula nung nag-live-in kayo ni Ben. Naging malungkuting ka, naging balisa ka. Minsan nauhuli pa nga kita na nakatulala tapos umiiyak. Pero nanahimik lang ako. Hindi ako nagtanong sa'yo. Kasi nga ayoko makiusyoso. Pero ewan ko ba? Hindi talaga maalis sa isip ko yung pag-aalala ko lalo na madalas ko ring napapansin yung mga pasama mo. Oh, ba't bigla kang umiyak? Greta, yung totoo. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko na kasi alam kung kanino ako magsasabi. Nahihirapan na ako, Elmer. Teka, gumilid nga muna tayo. Kausapin mo ako. Sabihin mo sa akin lahat. Baka matulungan kita. Hindi ko alam kung paano mo ako matutulungan. Sa ngayon, gusto ko lang ng isang tao na makikinig sa akin. Nandito ako. Handa akong makinig sa'yo. Sige, sabihin mo sa akin. Yung mga pasa ko, hindi ko nakuha kasi tumama ako sa kung saan. Huwag mo sabihin si Ben na may gawa niyan. Oo. Dapat sa lalaking yun, pinadudugo yung mukha eh. Isama mo ako sa kanya para makita niya hinahanap niya. Elmer, kumalma ka lang. Paano ako kakalma? Tinan mo nga yung pinag-aagawa niya sa'yo. Kailan ka pa niya sinasaktan? Matagal-tagal na rin. Kailan yung matagal na rin? Simula ba nung una kong nakita yung pasa mo? Ganun na katagal? Oo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Akala ko kasi normal lang yung ganun eh. Hindi normal yon. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, pang-aabuso yon. Akala ko rin kasi magbabago siya eh. Pero habang tumatagal, palala siya ng palala. Kaya nga dapat hiwalayan mo na siya. Natatakot ako kasi baka pag ginawa ko yun, mas lalo niya akong saktan. Di pakulong mo siya. Ano bang laban ko sa kanya? Malaki. Malaki ang laban mo sa kanya. Inaabuso ka niya. Kaya dapat turuan mo siya ng leksyon na siguradong hindi niya malilimutan. Napakahayo pala ng taong yun. Kung nalaman ko lang agad yung sitwasyon mo, sana noon pa lang kinumbinsi na kita na hiwalayan siya. Kasalanan ko naman kasi sa kabila ng lahat ng pananakit niya, ginusto ko pa rin makisama sa kanya. Ewan ko rin ba sa sarili ko? Sobrang tanga ko talaga. Ay, ganun siguro talaga pag nagmamahal ka. Sa totoo lang, itong pag-resign ko, si Ben ang may gusto nito. Ayaw na raw kasi niya na nagtatrabaho ako. Doon na lang daw ako sa bahay niya. Baka mas lalo ka mapahamak pag nagkataon. Naisip ko nga rin yun eh. Tapos wala rin kaalam-alam yung tiyahin ko sa nangyayari sa akin. Bakit kasi hindi ka nagsasabi sa kanya? Natatakot ako na malaman niya. Siguradong paghihiwalayin niya kami ni Ben. Tama lang naman yun kung tutuusin. Kasi hindi ka naman talaga mahal nung lalaking yun. Sige nga, kung talagang mahal ka niya, bakit ka niya sinasaktan? Isipin mo nga mabuti. Kaya kung ako sa'yo, hiwalayan mo na siya. Sabihin mo sa tiyahin mo yung sitwasyon mo para matulungan ka niya. Huwag mong hayaan yung sarili mo na manatili sa lalaki na hindi ka naman nire-respeto. Papadudot, hindi ko na nga nakontrol ang emosyon ko at nasabi ko na kay Elmer yung totoo kong sitwasyon. Tulad ng inaasahan, galit na galit siya kay Ben. Gusto niya itong sugurin sa bahay at gulpihin. Pinigilan ko lamang siya at wala rin namang mangyayari. Mapapahamak lamang siya kahit na mas matangkad si Elmer ay hindi pa rin niya kakayanin si Ben. Babad kasi ito sa boxing gym kaya matitigas ang mga kamao niya at maganda ang pangangatawan nito. Bukod doon ay ayoko ring mapahamak si Elmer kaya inawat ko siya sa plano niya. Mabuti na lamang dahil kumalma rin naman siya, papadudot.
Pero dahil nga sa mga sinabi niya ay napag-isip-isip kong tama siya. Na baka kapag pinatagal ko pa ang pakikisama kay Ben ay hindi magtagal mabaldado na niya ako. Kung tutuusin ay kasalanan ko naman kasi nasilaw ako sa pera niya at sa komportableng buhay na inoffer niya sa akin. Pero lahat ng yon ay balat kayo lang pala niya. Doon ko napagtagpi-tagpi ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ng asawa niya. Battered wife ito. Abusive. Doon ako natakot para sa buhay ko kaya naman ura-urada akong nag-decide na tapusin na ang relasyon namin. Sinunod ko ang payo ni Elmer na sabihin sa tiyahin ko ang mga nangyayari. At tulad nga ng inaasahan ay galit na galit si Tia Mirasol sa nalaman niya at kulang na lamang ay sugurin niya si Ben sa bahay nito. Naisip ng tiyahin ko na ihabla si Ben dahil sa ginawa niya sa akin pero inaawat ko siya. Ang gusto ko na lamang kasi mangyari ng mga panahong yon ay makatakas sa abuser ko. Kaya naman kahit gusto ng tiyahin ko na turuan ng leksyon ng ex-boyfriend ko, nirespeto na lamang niya ang desisyon ko. Pakiramdam ko kasi ng mga panahong yon ay para akong bote na babasaging sa dami ng mga pinagdaanan kong trauma ay mababasag na ako anumang sandali. Pero siguro ay tadhana na rin ang gumanti kay Ben matapos kong mabalitaan na nasangkot siya sa isang krimen. Paglabas niya raw ng boxing gym, isang araw ay tinambangan daw siya ng riding in tandem. Pinuntirya ang sentido niya na siyang mabilis na kumitil sa kanyang buhay. Ayon sa mga pulis, kaso yon ng mistaken identity. Wala naman daw criminal record si Ben. Wala siyang nakakaaway at hindi siya sangkot sa kung ano. Napagkamalan lamang siya. Kaya siya tinumba ng mga suspect. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at masasabi kong unti-unti na akong naghihilom sa mga trauma na pinagdaanan ko. Bakit gising ka pa? Hindi pa po ako inaantok eh. Ganun ba? Yung baby mo, tulog na. Opo, kanina ko pa po siya napatulog. Sige, usog ka. Tatabihan kita. Okay po. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako. Hindi ko lang mapigilang mag-alala kasi ang daming nangyari nitong nakalipas sa buhay natin. Lalong-lalo na sa'yo. Kaya nga po eh. Naalala ko tuloy yung lagi niyo pong payo sa akin. Yung tungkol sa pagiging wais para hindi ako madaling naloloko o napagsasamantalahan ng ibang tao. Oo, kasi mahirap na lalo't nagkalat yung mga taong halangang kaluluwa. Isa na nga dun yung Ben na yon. Mabuti na lang talaga nakarma na siya. Tiya naman. Oh, bakit? Huwag mong sabihin naaawa ka sa kanya. Hindi naman po sa ganun. Pero wala na kasi siya eh. Tsaka hindi maganda yung pagtatapos ng buhay niya. Yon ang nararapat sa kanya sa lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Ay!
Kaya ikaw, sa susunod na pipili ka ng lalaking mamahalin at pakikisamahan mo, kilalanin mo munang mabuti para di ka naaabuso. Paano na lang kung meron pa palang mas halangang kaluluwa sa Ben na yon? Di nayari ka na. Alam nyo, dahil sa mga pinagdaanan ko, parang ayoko na po ulit makipagrelasyon. Ayoko na ulit kumilala ng iba kasi nandun yung takot na baka maulit na naman yung mga nangyari. Kaya nga, kilalanin mo muna yung lalaki na papasok sa buhay mo. Hindi yung basta susunggaban mo na agad porke pasok siya sa kwalifikasyon mo. Yun nga po eh. Masyado talaga ako nagpadalos-dalos kaya ayun, napahamak ako. Bata ka pa naman, Greta. Marami ka pang aral na matututunan na magagamit mo para maging mas wais sa buhay. Sana lang wag mong baliwalain lahat ng mga pinagdaanan mo para maging mas maingat ka na sa susunod. Opo, titiyakin kong hindi na mauulit yung mga nangyari sa akin, tiya. Pero sa ngayon, patawarin mo na sarili mo. Lahat naman ng tao nagkakamali. Wala namang pinanganak na perpekto. Ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamaling yon. Doon tayo mas nagiging wais. Opo, salamat po sa mga payo niyo sa akin ha. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung sakaling wala po kayo sa buhay ko. Uy, bakit ka namang umiiyak? Hindi ko lang po kasi talaga mapigilan. Para kasing pangalawang buhay ko na po ito eh. Kaya ang laki po ng pasasalamat ko sa inyo. Kasi sa kabila ng mga kapalpakan ko, nandiyan pa rin po kayo. Ay, mahal kasi kita kaya nandito lang ako palagi. Saka kung may dapat kang pasalamatan dito, si Elmer yun. Buti na lang talaga na kumbinsi kanyang makipaghiwalay na dun sa demonyong Ben na yun. Napakagaling talaga ng batang yun. Malaki po rin yung pasasalamat ko sa kanya kasi hindi niya po ako iniwan simula nung nalaman niya yung sitwasyon ko kay Ben. Kasi nga, mahal ka niya. Tiya, may girlfriend na po yung tao. Basta. Naniniwala pa rin ako na mahal ka pa rin niya kaya ganun na lang kung mag-alala siya sa'yo. Baka naman kasi dahil kaibigan niya ako kaya po siya ganun. At ano pa man, mabuti na lang may isang Elmer sa buhay mo. Tiya, pwede po ba akong payakap? Oo naman. Halika. Salamat po ulit sa lahat-lahat, Tiya. Sa pag-aalaga niyo sa akin simula nung pagkabata. At kahit na ngayon na matanda na ako, hindi pa rin kayo nagsasawa. Malaki po talaga yung utang na loob ko sa inyo. Para sa akin, bata ka pa. At saka wala yun, ano ka ba? Hindi naman ako naniningil. Ang gusto ko lang at palagi na hinihiling sa mga dasal ko, ingatan ka ng Diyos at gabayang ka niya sa mga desisyon mo sa buhay. Mahal na mahal kita, Greta. Kayo ng anak mo. Mahal na mahal ka rin po namin, Tiya. Papa Dudut, walang hanggang pasasalamat ko sa Panginoon dahil tinulungan niya akong makaalis sa masalimuot na sitwasyong minsan kong kinasadlakan. Kaya nga mula sa mga karanasan kong yon, ay natuto ako at naging wais sa buhay ko. Siyempre kahit na ilang taon na ang lumipas ay patuloy pa rin akong natututo. Sa kasalukuyan ay masaya naman ako sa buhay ko kasama ang anak at tiyahin ko. Pinagkakabalahan namin ang maliit na negosyong naipundar ko na siyang source of income namin. Marami pa akong plano sa buhay, lalo na sa anak ko. Kaya nga patuloy akong nagsisikap para matupad ko ang lahat ng mga yon. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta na po si Elmer, kasal na po siya. At sa ngayon ay sa barko na siya nagtatrabaho bilang isang crew. Masayang masaya ako para sa kanya at sa wakas ay natagpuan na niya ang babaeng mahal niya. Na siya ring pinakasalan niya at pinangakuan ng habang buhay sa altar. Kung tungkol naman sa love life ko ang pag-uusapan,
Wala pa akong planong pumasok muli sa panibagong relasyon. Simula kasi nang maghiwalay kami ni Ben ay natili po akong single at nag-focus na lamang sa pagtatrabaho. Pero lagi pa rin akong binubugaw ng tiyahin ko sa mga anak naman ng kaibigan niya. Subukan ko pa rin daw na makipag-date kasi malay ko raw ay matagpuan ko na rin sa kanila ang forever ko. Lagi niyang sinasabi na maraming isda sa dagat kaya dapat galingan ko raw mamili. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Greta. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.